Hi guys, konnichiwa. Welcome back to my channel. This is Japanese language vocabulary series and today is another word of the day. So, ngayon ay pag-uusapan naman natin ang iba pang natitirang idiomatic expression na ginagamitan ng bibig or kuchi in Japanese. At kung curious po kayo at gusto niyo pong malaman bilang pangdagdag sa vocabulary ninyo sa Japanese, ay panoorin at tapusin niyo po ang video na ito. So, magsisimula po tayo sa idiomatic expression na kuchikara saki ni umariru. So, kapag literal na bibigyan natin ng kahulugan, ang idiomatic expression na ito ay naunang ipinanganak ang kanyang bibig. So, ngunit ang ibig pong sabihin ng kuchikara saki ni umariru ay ang pagiging chatty at nai-enjoy niya ang pagsasalita niya. O ito yung taong masalita at mahilig talagang magsalita. Ito yung mga tao na hindi maubos-ubusan ng mga sinasabi. So, nai-enjoy niya yung pagsasalita niya. And she or he is a very chatty person. So, yan po ang kahulugan ng kuchikara saki ni umariru. So, may mga tao talaga na mahilig magsalita at para bang hindi nauubusan ng mga sinasabi. So, sila po ang belong sa idiomatic expression na kuchikara saki ni umariru. So, yan po ang tatandaan natin. Ito yung mga tao na very chatty at nai-enjoy nila ang pagiging masalita nila or pagsasalita nila. So, ang pangalawa naman po na pag-usapan natin ay ang kuchi o hasamu. So, ano ang kuchi, bibig, at ang hasamu naman ay cut. So, kapag pinagdugtong natin ang phrase or idiomatic expression na ito na kuchi o hasamu, ito ay ang pag-cut mo sa nagsasalita or to interrupt someone who is speaking. So, yan po ang kahulugan ng kuchi o hasamu. So, kapag sasabihin mo sa kausap mo na huwag mong i-interrupt ang nagsasalita. So, hanashiteiru shito o kuchi o hasamanaide kudasai. So, wag mong interrupt ang taong nagsasalita. Hanashiteiru shito o kuchi o hasamanaide kudasai. So, kasi magiging parang bastos o hindi parang bastos dahil magiging bastos talaga kapag in-interrupt mo yung taong nagsasalita. So, ang mabuting gawin ay patapusin mo siya sa kanyang sinasabi bago ka magsalita or magbigay ng iyong mga idea or opinion batay sa inyong pinag-uusapan or batay sa topic or na inyong pinag-uusapan. Or kapag hindi ka kasali, so wag ka na lang sumali sa kanilang conversation dahil hindi po proper at magiging bastos lang po ang lagay na iyan. So, sana po ay nakatulong sa inyo ang video na ito at may madagdag kayo sa vocabulary ninyo sa Japanese. So, hanggang sa muli, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa aking YouTube channel. See you on my next video. Bye!